Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Dalawang patay, higit 500 pamilya nasunugan sa Intramuros, Maynila. Yan ang MBC TV Network News ni Boy Gonzales. Dalawang babaeng senior citizen ang nasawi samantalang may higit sa 500 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Cabildo Street, Barangay 655, Intramuros sa Maynila, Miyerkules ng gabi. Kinumpirma ng mga opisyal ng barangay ang pagkamatay ng dalawang biktima na ang isa ay natabunan ng nasunog na kabahayan habang ang isa naman ay nakaranas ng hirap sa paghinga habang nasusunog ang paligid. Naisugod pa sa ospital ang isang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Yung isa, sir, na nasunog yung isa sa nervyos. Tinakbo ng mother and child, dead on arrival na. Ano? Dalawa senior, puro babae. Nervyos at sa paglabas nung nasusunog na kasi natarantay. So, doon pa lang, nagsisip na yung dibdib niya. Kaya nung inirescue ng mga tao, siguro habang nire-rescue siya, ano na rin yung hininga niya. Samantala, hawak na ng Manila Police District ang lalaking pinag-inilaang responsable sa sunog na iniimbestiga ng dulot ng selos. Kahapon, nakunan pa ng video ang pambugbog sa lalaki na kakalabas lamang umano ng kulungan. Batay sa kwento ng mga residente na buryong, ang suspect nang malaman na iniwan siya ng misis habang nakakulong at sumama sa ibang lalaki saka sinilaban ng bahay gamit ang gasolina. Responsibilidad niya sa pamilya, talagang hindi niya na magampanan. Siguro yung asawang babae nagkaroon ng relasyon sa iba, isa yan sa talagang dahilan. At maraming nakakita talaga na constituent ko. Talaga. Gasolina kasi. Ilang beses na kami na muntik na magkasunog, mga faulty wiring, naagapan namin ng fire extinguisher. Pero hindi talaga kaya dahil gasolina talaga. Tiniyak naman ng pamahalaan lungsod na agad na mabibigyan ng tulong ang mga residenteng apektado. Ayon kay Director J. Reyes de la Puente ng Manila Department of Social Welfare, pasamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan sa Delpan Evacuation Center at patuloy ang pamamahagi ng pagkain at iba pang tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, BMW, walang natanggap na ulat na may naapektuhang OFW sa tensyon sa Middle East. Bagamat walang naiulat na nasugatan o lubhang naapektuhan sa nagaganap na tensyon sa Middle East, tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang isinasagawang hakbang ng ahensya upang mailagay sa ligtas na kalagayan ang mga overseas Filipino worker. Ayon sa kalihim, nakipagpulong na sila sa mga kaukulang ahensya at may malinaw na aniyang direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagprotekta sa mga OFW. Wala tayo sa kabuang ulat, wala tayong natanggap na ulat na nasaktan o kaya malubhang naapektuhan. Pero bagamat ganon, patuloy ang ating abiso, pagbibigay ng mga payo at warnings na rin sa ating mga Filipino communities in Israel and across the Gulf states kasi nga kitang-kita naman na naapektuhan sila in terms of yung attacks mula sa Iran, kaya tayo ay together with the embassies. I also always have to mention Secretary Lazaro and the embassies in the region. Nakipagpulong na po tayo at may malinaw na direktiba na ang ating Pangulo na pagbibigay ng protection, the whereabouts and protection of our OFWs should be in full swing, full implementation. Kaya nakipagpulong na tayo sa mga ambassadors natin at sa DFA patungkol sa pag-coordinate ng contingency plans. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.